Lola mula sa Zambales na nanalo raw na mahigit 700 milyong pisong Grand Lotto jackpot prize, sumadya po sa tanggapan ng PCSO. Ang problema, hindi niya maipakita ang winning ticket. Darito ang report. Ilang linggo ring tila blockbuster sa sinehan ang haba ng pila sa mga Lotto outlet, lalo nang pumalo sa 741 million pesos ang jackpot sa 655 Grand Lotto noong November 29. Parang teleserye ring inabangan ng mga draw, hanggang sa wakas ay may tumama sa mga numerong 11, 16, 42, 47, 31, 37 sa pamamagitan ng Lucky Pick. Ang outlet sa Subic, Zambales kung saan tumaya ang jackpot winner, excited ding dinagsa. Pero lumipas na ang mahigit isang linggo, wala pa rin daw inaabutan ng milyon-milyong premyo ang PCSO. Ayon kay Attorney Joe Malang, meron naman daw lumapit para mag-claim sa premyo noong pang-isang linggo. Isang lola mula Zambales kung saan nga tinayaan ng lotto ticket. Pero ang problema, hindi niya maipakita ang winning ticket. Kwento raw ng lola, sa 5 ticket na pinatayaan niya sa kanyang apo, 4 lang daw ang ibinalik at yun pa umanong nanalo ang hindi na isauli. Sabi ko, Lola, that's a police matter, no? Kung totoo, sinasabi nyo na yung niloko kayo ng iyong apo, report niya sa police. Sa ngayon, ang premyo ay nakareserba pa rin sa kung sino man ang may hawak ng ticket, apo man ni Lola o hindi. Iabot lang niya ito para mapatunayang totoo at walang tanong-tanong. Siya ang makakukubra ng premyo. Kulang lang tayo ng ID, no? 2 valid IDs. And then we'll process that. Gagawa ka na ng cheque. And you get your money. May 1 taon mula sa pag-anunsyo ng winning combo ang Lotto winner para i-claim ang kanyang premyo. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. Mahigit 80 preso patay sa sunog sa isang bilangguan sa Chile. Hindi naman bababa sa 14 ang sugatan. Nagsimula raw ang apoy nang magkaroon ng riot ang ilang inmate. Nagtipon sa labas ng bilangguan ang daang-daang kamag-anak ng mga preso. Natagalan umano ang pag-apula sa apoy dahil hindi agad binuksan ang mga gate para makapasok ang mga bumbero. Sobra-sobra rin daw ang mga inmate sa naturang bilangguan. Ginawa lamang ang kulungan para sa 700 inmate pero pinagkakasya roon ang halos 2,000 preso. Mga mambabata sa South Korea nagkagulo dahil sa pagtatalo sa budget. Nagsimula ang away ng harangin ng mga mambabatas ng administrasyon ang oposisyon sa pagpasok sa plenary session. Meron pang sinapak ng kapwa niyang mambabata sa gitna ng gulo. Sa loob ng parlamento, nagpatuloy ang tulakan, hilahan at balyahan, papasok at palabas ng main chamber hall. Nais ng oposisyon na bawasan ang budget sa kontrobersyal na proyekto ng kanilang Pangulo, pero ayaw itong payagan ng mga maka-administrasyong mambabatas. Kotseng pangkarera sa Chile nagpaikot-ikot sa gitna ng ensayo. 13 ulit na nagpaikot-ikot ang kotse matapos matanggal ang isa sa mga gulong nito. Nagsasanay ang driver para sa isang motorsport event nang mangyari ang disgrasya. Agad namang sinaklolohan ng mga manonood ang driver matapos bumaliktad ang sasakyan. Swerte namang walang injury na tinamo ang driver. Sa ibang balita, Oplan Isnabero ng DOTC may nang ipinapatupad. Isang taxi driver ang naabutan ng GMA News na nasampulan. Darito ang report ni Maki Pulido. Bakit ayaw niyo po magsayaw? Hindi ko hindi tinatabi ko po. Sabi ko sandali tatabi ko. Ha? Nakaharang kami. Complainant po. Ano po sabi, ma'am? May complaint. Oh. May Hindi ko siya. Sabi ko tatabi ko. Boss, Sabi ko itatabi ko. tira muna na session natin, boss. Sabi ko itatabi. Agad na nasampulan ang taxi driver na ito sa Trinoma Shopping Mall ng Oplan Isnabero. Nang isnab kasi si mamang driver ng pasahero kaya't heto't huli siya. Ang mga tulad niyang namimili o di kaya'y nangongontrata ng pasahero ang puntirya ng DOTC. Buong taon namang problema ang mga ganyang taxi driver. Mas nakakainis lang tuwing Pasko dahil mas maraming nabibiktima sa dami ng mga nagpupunta sa mga shopping mall. Dire-diretso ito. Wala na tong tigil talaga. So, we are giving the warning to those mga abusadong drivers. Wag naman nating iabala ang ating mga publiko. Sakay natin ng maayos. May metro kayo, gamitin yung metro nyo. May parusang naghihintay sa mga pasaway. Kung namimili ang driver ng pasahero, 1,500 pesos ang multa at 2 buwang suspendido ang lisensya.
Kung nangongontrata naman, 750 pesos ang multa at 1.5 buwan ang suspensyon sa lisensya. Kung ikaw ay mabiktima, tumawag at magreklamo sa mga DOTC hotline na makikita sa inyong screen. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting. Sa ibang balita, bagong toll rate sa South Luzon Expressway na inilabas ng Toll Regulatory Board, umani ng iba't ibang reaksyon sa mga motorista. May live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rhea, tama yung sinabi mo. Magkakahalo nga ang naging reaksyon ng publiko sa nagawang pagbabasura ng Supreme Court. Dun sa apela, napigilan yung toll price hike dito sa may South Luzon Expressway. Lumalabas na sa bagong toll rate, Rhea, ay halos triple o mahigit triple ang itataas sa presyo ng toll. Kumbaga itong biyaheng Alabang patungong Kalamba, para sa Class 1 vehicle mula sa 22 pesos ay aakyat ito sa 77 pesos. Para naman sa mga Class 2 vehicle o yung mga tulad ng bus, 43 pesos yung dati, magiging 155 pesos yan. At para naman sa mga truck na dadaan dito, mula sa 65 pesos na toll fee, ay aangat yan sa 232 pesos. At gaya ng inaasahan, Rhea, ay samot-sari nga naging reaksyon ng publiko. Yung ilang mga private motorist ay sumasang-ayon dito at ayon nga sa kanila ay dapat tanggapin natin ito at kaagipay ito kasabay ng pangunlad. Pero ilan naman sa mga driver at konduktor ng bus ay tutol dito dahil ayon nga sa kanila, sila ang pinakamaapektuhan nito dahil halos 10 beses silang dumadaan dito sa may South Luzon Expressway at sila daw ang mag-shoulder nitong toll hike. Suspetsa naman nilang mga pasahero ay sila rin ang papasan nitong pagtaas sa presyo sa oras nga na maaprubahan. Narito ang magkakaibang reaksyon ng publiko. Epektado, meron mong laki-laki. Dapat sobrang laki, dapat hindi itaas agad ng kalaki. Pag nagtaas po sila ng toll, sa bayad sa toll, pati sa pamasahe, nagtataas po sila talaga. Sarap na kumikita po ng 500, halimbawa, mababawasan po yung kita namin, mga 200, gano'n. Malaking epekto po sa amin yun. Rhea, sa mga sandaling ito ay wala pa namang nakatakdang petsa kung kailan ipapatupad ang bagong toll price. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa South Luzon Expressway. Amazing balita! Kahanga-hanga po ang isang amateur golfer na kalahok sa isang tournament sa Baguio. Kayang-kaya niyang pumalo ng malakas at malayo kahit pa mas maikli ang isa niyang braso. Narito ang report. Sa lakas ng swing ng amateur golf player na si Paulo Olives, umaabot ang halos 300 yarda ang nararating ng golf ball. Kaya sino nga bang mag-aakalang ipinanak siyang mas maiksi ang kaliwang braso? It doesn't matter naman whether you have a disability or not, but syempre you just have to practice. Talagang kahanga-hanga si Paulo dahil sa golf tournament na ito sa Baguio, kabilang siya sa Category A kung saan naglalaro ang mga pinakamagagaling na golfer. At sa unang araw ng torneo, naka-score na agad siya ng 26, bagay na ikinahanga ng maraming golf player. For somebody to score more than 20 is already an achievement. In golf kasi parang it's the left hand that leads, but for him, he uses his right hand, so it's really a feat na isang tao kayang gawin yun. Proud na proud sa kanyang tatay na siya ring teammate niya. I'm really happy for him kasi parang that's what he wanted and nakuha rin niya. Sa Sabado pa malalaman ang resulta ng laro, pero manalo man o matalo, maluwag itong tatanggapin ni Paulo. Patunay si Paulo na hindi hadlang ang kapansanan sa tagumpay ng isang tao. Narito na ang unang chika, ihatid sa atin ni Luan D. Luan. Thanks, Egan. Country and pop music artist Taylor Swift, pause muna daw sa singing para sa commercial shoot ng ini-endorsong beauty product.
Looking fresh and happy ngayon si Taylor habang sinushoot ang nasabing ad. At nang tanungin siya about her thoughts on beauty, anya it's about being unique and different. Dagdag pa niya, hindi mo raw kailangan manggaya para lang maging maganda. Ang kailangan mo ay maging proud sa kung ano ang nasa sayo. Stick around because I have more scoops to share with you guys later. Balik tayo kay Igan. Maraming salamat. Balita na tayo sa latest post sa lagay ng ating trapiko at makakasama natin si Lavan Juver. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Ito na po ang ating kasundahan at daloy ng trapiko, mga kapuso. Dahil po muna natin ang kahabaan ng Quezon Avenue na sa mga oras na ito. Maayos pa naman ho, kung kayo man ho ay patungo ng EDSA or patungo po ng Espanya or Welcome Rotonda, wala ho kayong po problemahin. Napakaganda po ng daloy ng trapiko ngayong umagang ito. Nasa kanang bahagi sa itaas ang EDSA Balintawak. Makikita ho natin ngayon na magkabilang lane. Ang kaliwa ho ay patungo ng Makati at ang kanan ay patungo ng Monumento. Ganun din, napakaayos din po ng daloy ng trapiko sa may EDSA Balintawak. Sa ibabang bahagi naman po niya na yung EDSA Ortigas, mga kapuso, makikita ho natin ang kaliwang bahagi patungo ng Monumento. Wala rin hong problema. Napakaganda rin po ng daloy ng trapiko. Ang kanang bahagi naman patungo ng Makati area. Nagsaan ng mga motorista pero wala rin pa rin hong problema. Sa may area naman po ng EDSA Kamuning, doon lamang po nagkakaroon ng problema sa mga oras na ito, mga kapuso. Ang kanang bahaging lane ay nagkakaroon na po ng pagbigat, ang daloy ng trapiko hanggang makababa na po yan ng EDSA Cubao. Sa kanang bahaging lane po yan, pero ang kaliwa patungo ng Monumento, tuloy-tuloy lang. At makikita ho natin ngayon, nabigay ko na po sa inyo yung Quezon Avenue at Timog Avenue. Okay, may kuling tayo ngayong araw, mga kapuso. Mga plaka hong nagtatapos sa number 7 and 8. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada, Lavan Juver, Malaman, John, and everything. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, ex-convict patay sa pamamaril sa Zamboanga City. At 7 barangay sa Sultan Kudarat sa Maguindanao, lubog sa baha. Okay, narito na po sina Susie Lynn at Pia. Thank you, Igan.